Yeah. So ito na mga kababayan, ano nga ba itong isa nating pag-uusapan na napaka-importante? Ito po mga kababayan, ano nga ba ito? Harry Roque, kumpirmado, binasura ang pagsik ng asylum sa Netherlands. Ito na mga kababayan. May ads lang ha. Pakita ko sa inyo ha, mga kababayans. Harry Roque, binasura. Ito. Kay Attorney Harry Roque, may balita po sa asylum niya. Alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pagbibigay nito kung sa pakasakali. Kita nyo, mga kababayan? Si Roque, binasura ang kanyang asylum. Diba? Sir Michael Villarin, may club shoutout. Sir Kenry. Ang asylum ni Roque, binasura na po ng Netherlands. So, klarong-klaro ha. Mga kababayan, ito, iparinig ko sa inyo, i-play ko ulit. But just the same, para may itay pa rin po naman. Hintayin natin. Oo, basta ito na yan. Pwede naman file na extradition yan pagdating ng panahon. Pero baka hindi na kailangan kasi kakancel naman ang passport niya. Pag naging undocumented alien yan, ay pwede nang kunin ng Interpol. So, sir, confirm po na sa Germany na siya ngayon na nag-a-apply. Ayun ang pagkakaalam ko. Yun ang pagkasabi sa akin. But then, kita nyo, mga kababayan, hindi na pwedeng filean si Roque. Kasi actually, ang kanyang passport ay blinak naman na ng Pilipinas. So, ngayon, kapag naka-blacklisted siya, siyempre, kolorom na siya doon. Huhulihin siya ngayon ng Interpol. Ngayon, Harry Roque, sabi mo, hindi totoo na ibinasura ng tawag dito, Netherlands, ang asylum mo. Hindi naman pwedeng sabihin fake news si Boying Rimulya. Yeah? Hindi mo pwedeng sabihin fake news si Boying, Harry Roque. Bakit? Kung fake news ito, bakit nandyan ka sa Germany? Alam mo, sa totoo lang, lahat talaga ng kampo ni Digong puro mga sinungaling. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kung fake news, si Boying Rimulya, bakit halos si Harry Roque ngayon ay nasa Germany na? Anong mai-explain ni Roque niyan? Hindi totoo, wag yung paniwalaan si Boying Rimulya, wag yung paniwalaan ganito, ganyan yan. Bakit? Kasi, namasya lang ako dito sa Germany. Putang ina. Iba po yung dahig, iba po yung Netherlands, iba din po yung Germany, magkadikit lang. Di ba? Sasabihin mo, wag mong paniwalaan si Boying, sinungaling yan. Tingnan nyo. Ito, nagsalita to si Boying, sasabihin na naman to ni Harry Roque. Kanino kayo maniwala? Sa akin na nandito ako, kay Boying. Yung anak nga niya, may kaso sa droga, nakalaya din. Ibabalik nila yung issue. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Halimbawa, na-corner mo sila. Halimbawa, nasabihan mo yung totoo. Kakalkalin nila yung buhay mo. Tapos kung ano yung kaso mo, ibabalik nila at bubuhayin nila yun. Ganun sila, mga kababayan. Totoo yan yung sinasabi ko. Halimbawa ngayon, binulgar ni Boying na si Harry Roque, hindi na kailangan kasuhan ng kung ano-ano. Tapos, sasabihin niya ni Harry Roque, huwag ka maniwala dyan kay Boying. Bakit? Yung anak nga niya, nakasuhan sa droga, nakalaya din. Ganon ang sasabihin nila. Ulitin natin ha, kung bakit nga ba sabi ni Boying Rimulya, ganito. Ito ha. Balita po sa asylum niya. Alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Ma'am Leticia, maraming salamat po ma'am. Ma'am Leticia Villamil. Ayan. So yung super sticker, thank you so much po. Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pagbibigay nito kung sa pakasakali.
But just the same, para may itayin pa rin po ng DOJ. Hintayin natin. Oo. Basta ano yan, pwede namang file na extradition yan pagdating ng panahon. Pero baka hindi na kailangan kasi kakancel naman ang passport niya. Pag naging undocumented alien yan, ay pwede nang kunin ng Interpol. So sir, confirm po na sa Germany na siya ngayon na nag-a-apply. Ayun ang pagkakaalam ko. Yun ang pagkasabi sa akin. But any update from DFA kung kailan po Wala pa. Kasi ang cancellation ng passport, nasa court yan. Hindi naman sa DFA. Hindi naman admin kasi may kaso na. So paano ba yun? Legal yung pwede siya magpalipat-lipat within ng EU fund? Sa EU kasi, basta may visa ka, open borders naman ang EU eh. Pero, kaya, pagka naging fugitive from justice, lalo na pag nawala na ng documentation, ay pwede na siyang habulin ng Interpol. Okay? Sige, thank you. Ang Oh. dami ko nang hiniraman. Kita nyo, mga kababayan, yun po ang katotohanan. Pag naging undocumented alien na yan si Roque, hahabulin na ng Interpol yan. Hindi mo na kailangan na kasuhan pa. Hindi mo na kailangan na sampahan mo pa. Blacklisted na po ang passport niya. Pinapablock na po ng DOJ. Mismo, DOJ Secretary Boying Rimulya, Roque's asylum application in Netherlands was denied. So, yun confirm. Binasura ang asylum ni Roque sa Netherlands. Kaya ngayon, ang sabi ni Harry Roque, fake news po yan. Hindi po mangyayaring ganyan. Wala pong ibang makakaalam dyan, kundi ako lamang. Kasi ako po ang nag-file ng asylum doon. Wala pong ibang makakaalam kasi confidential po yan. Sabihin natin confidential kasi ikaw yung nag-apply. Ang problema, ikaw mismo may kaso ka, kailangan malaman yan ng gobyerno ng bansa kung saan ka galing. Siyempre, i-update yan. Ganito yan, mga kababayan. Example ko sa inyo. Alam nyo yan si Harry Roque, sinungaling talaga yan. Basta pag DDS, sinungaling. Ito example ko sa inyo. Halimbawa, bibili ka ng soft drinks na Coke sa akin. Di ba? Bibili ka ng soft drinks na Coke sa akin. Ngayon, ibinalik mo or inutos mo sa anak mo na ipabalik yung Coke at papalitan ng Royal. Di ba? Example ko Halimbawa, si Mama Rites Mosni bumili ng Coke sa akin. 1 litrong Coke. Soft drinks, Coke. 1 litro. Ngayon, maya-maya, si Mama Rites Mosni, inutusan yung anak niya na ipabalik yung Coke at palitan ng Royal. Ngayon, anong gagawin ko? Siyempre, si Mama Rites Mosni, suki ko na yan, tawagan ko. Mare, totoo ba na palitan mo to ng Royal? Kasi kanina pa tong umaga, ba't ngayon lang? Oo, Mare, totoo yan. Ganon din ang Netherlands at Philippines. Pumunta si Roque sa Netherlands, nag-file ng asylum. Siyempre, may imbahada ng Pilipinas doon sa Netherlands. Hello, Philippine Embassy? Totoo po ba na galing sa inyo itong si Roque, isang attorney na nag-seek ng asylum? Siyempre, aalamin yan ng imbahada ng Netherlands sa Philippines. Kukontak yan ngayon sila doon bago aprubahan. Kung ang sabihin ng Philippines, wag, may kasong kinakaharap yan dito kasi human trafficker yan, ganyan ang ginawa niyang ganon, ganyan-ganyan, kaya nakakancel. Tapos ang palusot ni Roque, hindi totoo yan. Walang ibang makakaalam. Tanga. Hindi bobo ang Pilipino. Diba, Mama Rites Mosni? Hindi bobo ang Pinoy. DDS lang ang bobo. Nandamay pa kayo. Ganun yan. Diba? Ganun ang katotohanan. Maninigurado sila. Bakit? Kung yan si Roque, isang time bomber yan or suicide bomber yan. Mag-file ka ng asylum doon, tapos ikaw pala spy ka. Tapos magsuot ka ngayon ng bomba, pupunta ka doon sa pinakagitna ng ng city nila. Suicide bomber ka, nagsuot ka doon ng nuclear bomb. Sabog silang lahat. Kailangan alamin mo muna, siguraduhin mo kung saan galing yung tao. Siyempre, saan pa magtanong ang Netherlands? Kay Sarah? Malamang sa Philippine Embassy. Pag i-check yan sa Philippine Embassy, naka-record po, Roque, puganti po yan, nagtatago po yan, may kaso po yan, human trafficking po. Edi sasabihin agad ng Netherlands, ay, cancel.
Di ba, Ma'am Yamara? Ganun yun. Oh, ganun ang katotohanan. Kaya itong mga DDS, nanood sa akin, bahala kayo kung sinong papaniwalaan ninyo. Basta ako, nagsabi lang ako ng totoo. Try mo bumili ng soft drinks, sas maya-maya, utusan mo yung anak mo na papalitan mo. Siyempre sabihin mo, oh, nak, bili ka doon kay na Aling Marites. Oh, kausap kami, kakwentuhan ko siya kanina, ako kasi bumili niyan. Oh. Ngayon, siyempre, tatawag yung anak mo, Mama, kausapin ka daw ni Aling Marites kung totoo ba. Di ba? Confirmation muna. Ganun yung katotohanan. Kaya, Ma'am Chaicher, Sir Joel, at saka sa Chi, si Rizapor, si Lupo. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Nagtatanong yan sila. Kaya hindi basta-bastang aprubahan ng Netherlands yan. Ikaw ba naman, mapayag ka ganda-ganda ng bansa ninyo tapos haluan mo ng isang biik na patay gutom? Di ba? Kaganda-ganda ng bansa mo tapos haluan mo ng baboy. Pag tumai yan, kung wa na'y baboy sa inyong silong, wa na'y mukit-kit sa igit nga ni pilit sa iyong haligi. Di ba? Ano ba yung ganyang kanta? Si Harry Roque, baboy yan. Kung wa na'y baboy, sa inyong bakuran, wala nang kakain ng tae na dumikit sa haligi. Ganon yon. Kalinis-linis ng Netherlands, hahaluan mo ng human trafficker, pogo, lawyer. Wag na. Am I right, Mr. Chair? Ganon po yon, mga kababayan. So ito na, mga kababayan, yung panghuli natin pag-uusapan. Naku, maganda ito. Bakit nga ba maganda yan? Eto na, yung pulis, yung vlogger na pulis, mga kababayan, yung vlogger na pulis, inaristo na po kasi kinasuhan po siya ng sedisyon. Bakit mga kababayan? Bakit ba siya kinakasuhan ng sedisyon? At ano nga bang ibig sabihin ng kasong sedisyon? Mga kababayan, bigyan ko po kayo ng example. Yung kasong sedisyon po,